Okay, mga kapatid, ito na naman tayo sa Brad Vlog. Pag-uusapan lang itong tungkol sa ID. Ayan, nakikita nyo sa likod ko. Ah, yan ang bagong ID for 2024. Ano kahalagahan ng ID? Yan ang gusto kong talakayin. Bakit tayo merong ID sa SRB? Una, isang ano na yan, proof na SRB ka, di ba? Madaling proof na yan. Pangalawa, yung ID na yan is, identification na pwede niyong gamitin sa mga, transactions sa inyong mga araw-araw na buhay. 'Di ba, pagka minsan meron tayong mga transaction, hinahanapan tayo ng ID, yan pwede niyong ipakita yan. Dahil yan ay, ID na, legal. Hindi siya yung ID na gawang rekto lang na pwede niyong ipagawa. Pero walang walang halaga. Bakit walang halaga? Kasi hindi niyo magagamit yung mga papagawa kayo ng ID sa rekto. Kasi ito SEC registered. So, under Philippine laws, this ID is legal. Kaya pwede natin siyang gamitin. Pwede niyo siyang dalhin sa araw-araw. Sakaling hanapan kayo ng ID, halimbawa sa checkpoint, pwede yan. 'Di ba? Bukod sa national ID, meron pa kayo nito. Lalo minsan hahanapan kayo dalawang ID, dalawang identification. So meron na kayong national ID, meron pa kayong fraternity ID. So yan po ang mga kahalagahan niyan, 'di ba? Bukod sa proof, yun nga, puwede sa mga transactions. Pag-uwi ko nga susubukan ko yan. Pero ito sample pa lang 'to, pinakita lang sa'kin ni Sis Kiray. Hindi, akala ko nga gawa na, hindi pa pala. Pero magagawa na 'pag pinakitaan na ako ng ganyan, meaning any day now is, magagawa na 'yan. Sana nga magawa na para madala ng aking pamangkin na pupunta rito. Pamangkin ng asawa ko pupunta rito sa February 1. So, so yun po, yun ang kahalagahan ng ID. Kaya mga kapatid, kayo magpa-ID na kayo. Make sure na registered yung inyong chapter sa inyong mga leaders diyan sa province, and then yung leaders niyo sa province, yung council is registered sa SRB Inc. Ganun po ang pagpapa-ID. Maayos po siya. Okay? So, I'm finished. Ako po'y papasok. Paalam po.